Ano po, Nay? Na ano, na nakarinig sila sa drama ng radyo. Ano problema? Yan, Ang problema ay, walang bahay ang giniba nila. sino nagiba? Yung asawa ng apo ko, si Pagkat, Sino yan? nagsilusan. Bakit nagsilusan? May natutulog dyan. Wala, Sinong ano? wala naman lalaki dito. Bakit palagi naman nagsisilos? Dito siyang namasyal. Tapos, rinig yung radyo si Monay. Oh. Tapos, nagsilos. O, nagsilos yung asawa ni Munay. Oo. Nakita ko nandun pumunta sila sa... Kahapon. Tumakbo. Tumakbo sila. Namupa Kahit kahapon ah. tumakbo sila, nasa barangay na sila. Sino ang naggiba? Sino nagsira? Si Pagkat. O bakit daw? Bakit sinira niya? Yung nagsilusan. Ba't silos? Anong ginawa ni Edmar? Nagwawala. Hindi niya gusto magiba yun. Iba yan eh, bahay ni. Naku, humanda sa akin. Humanda sa akin. Hindi, Nakakatikim sa na akin. sa barangay. Si Pagkat. Mamayang hapon siguro. Wala, sa Lunes daw sila uwi. Bukas pa daw sila uuwi. Ay, hindi pwedeng magtagal sila doon. Ayaw ko na kasi ditong pumunta yung apo nila. Ayaw ko na kasi pumunta dito si Munay. Pinapayagan nyo kasi. Kasi, siyempre, apo ko yan. Yan na naman tayo. Apo. Tapos ang ginawa ngayon, naninira. Naninira si Pagkat ay. Yan ang ayaw ko kay Pagkat. Lagi kong sinasabi sa inyo, Edman, kayo, huwag kayong magpapatira kung sinong-sino nandyan kasi magulo. Magulo kami kasi dito eh. Huwag kayong pumayag dyan kung sino-sino. Kayo ang paalisin ko dyan sa katagalan. Sabi ko na, O biro nyo mga kabayan, o magalit si Edmar. pupunta ako dito para mag-asikaso sa mga matatanda. Sino matutuwa niyan? Sinira ngayon. Dahil ang isa sa mga apo ni nanay pumunta dito. Laging nandito. Nagtaka ako, laging nandito. Lagi dito si Nung wala naman sila, Pero wala ayaw. pa tong bahay, wala namang ako mukha na nakikita sa kanila. Ngayon, lagi na nandito. Ngayon, nag-away, nagsilos daw, nag-away yung mag-asawa. At ito ngayon ang nangyari. Pati yung bahay ay dinamay sa Pati ikaw away na, nila. Yung drum, binulak ng Pagkat. O ano pang ibang sinira? Wala na, yun lang. Sabihin ko kako sa mga anak eh. Itong problema mga kabayan Ito, Di ba? tinutumba ng Pagkat. Alam niyo po, sa totoo lang dito, kahit nagagalit ako sa kanila at napagsabihan ko sila, pag anong meron ako ditong bitbit, pinapakain ko. Nakakatikim sila. Kung anong meron ang mga matatanda, binibigyan ko behind the camera po mga kabayan kasi hindi ko matiis na hindi makakain na nakatunganga lang. Oo. Alam ni Nanay Marisa, alam ng mga matatanda, pag anong pagkain na dito, kahit inuuna ko sila pagkain mga kabayan, Makakatikim. o lahat nakakatikim. Kasi inuuna ko lang to sila. Inuuna ko lang. Kahit napagsabihan ko, pero nakakakain sila kung anong bitbit, kung anong merong bitbit ko, nakakakain sila. So ngayon mga kabayan, nag-away dahil nandito, ito ngayon nangyari, kababago lang ng bahay natin. O, di ba? So, papalitan mo yan, Isang ardeplex. bibili ka na naman ng ganyan. Sabi ni Muret, yung pamangkin ko, namasal ako doon. Sabi na sa akin, pag-ingatan mo na teta yung bahay mo, baka meron magwala. Dumating ako dito, natumba na yung mga dyan. Halika kayo. Ay, Diyos ko. Nag-away yung apo nyo. Oo. Bakit kasi, ang tanong ko Nanay Marisa, meron naman po silang bahay doon, bakit lagi na sila ditong umaakyat? Hindi, dati na yan. Doon kami pa sa... Hindi, wag nyo ako sagutin na dati pa yan. Kasi sa tagal kong pumupunta dito, wala akong nadatnan. Di ba kayo na nagsasabi na walang dumadalaw dito sa inyo? Oo. Oo. Sabi ko na nga. Wala akong nakikitang mukha ditong Munay. Wala akong nakikitang mukha na bibihira lang. Nung nandito na, ngayon na natapos ang bahay, lagi na nandito. Bakit? Tignan mo si Edmar, nagwawala sa kanila. Bakit sabi, bakit nagwawala kayo sa bahay ni nanay? Sabi niya, nagsilusan kayo pa. Kung alam ko lang kahapon, hindi nyo binalita kaagad sa akin. Kung alam ko lang kahapon, kasabay ko pumunta sa bundok.
ang ganda pa ng sabi ko sa kanila, sabi ko, saan ang punta nyo? Pupunta daw sila doon kasi mangangalap ng Puso. kalakal at ngayon bukas daw sila uuwi. Ay, No, si Munay, tumakbo. asawa niya, si Jennifer at asawa ni Jennifer. Kung alam ko lang, napagsabihan ko na, Tumakbo na. nakausap ko na. Tumakbo na sila yun. Pero Walang barangay, bastos salbahe. Walang silbi. Pinapakain ko kung anong meron akong bitbit dito na dapat hindi sila kasama. Tapos nagwala dito, sinira pa yung bahay na wala silang inambag dyan. Kahit nga pagbitbit ng kawayan, wala. kamuntik mataga si Monay ng asawa niya. Bahala sila mag-away. Basta wag dito at hindi nanira ng bahay na may bahay. Oo, aywan ko sa kanila. Bakit bahay ba nila yan? Nasirain nila? Wala akong pakialam sa kanila sa awa Bahala nila. sila mag-away. Away mag-asawa. Bahala sila. Wag lang sirain yung bahay na hindi kanila. Tignan mo si Edmar, hindi naman makikialam dyan. Edmar, ayaw ko na magtambay sila dito ha. Yeah, magagalit dyan. Kayo lang nandyan. Kayo lang. Ikaw, asawa mo at saka mga anak mo. Wala nang ibang titira dyan. Hindi ko naman sila binabawal na pupunta dito. Ang dami, parang fiesta lagi nandyan sila. O ngayon, nagkagulo. Sila pa nakikisampa dyan, sila pa nakikituloy dyan, nanira pa ng gamit. Nanira pa ng bahay. Nahihiya lang ako. Kayo din kasi nanay, tatay, pagbawalan nyo kasi. Hindi magpakinggan kang parang bata ka, hindi ka pakinggan ni Pagkit. Pinapagkit na yan. Palagi na kaya mo kumapayat. Palaging sabi niya, marami daw lalaki yung asawa niya. Bahala sila dyan ay sa ano nila, sa away nila, wala tayong pakialam, buhay Oo, nila yan. hindi ako nakikialam Wag lang sila sa dito away. magtambay na manira pa ng bahay. Hindi na, baka kung marinig nila yan, wag nang mamamasyal. Sumakbo si, Elena, Natakot. natakot. Oh. Sabi ko, nawakan ko yung bag niya. Tinulak na ako. Tapos walang nagbalita sa akin, nandyan lang ako. Alam nyo na nandyan ako sa kabilang Hindi bundok, nila walang nagbalita. Hindi na biglang babalita sa inyo. Kung nababalitaan na kako yan, na arte kako yung sipagkat na yan. Kausap ko pa kahapon. Doon kayo pa kahapon? Kasama ko nga kahapon, sabay kami papuntang bundok. Hindi na sinabi. Nakausap ko pa. Hindi Hindi sinabi ni na Muna, sinabi. hindi sinabi ni Jennifer, hindi nila sinabi sa akin na ganun palang Ay, nangyari. hindi sinabi Kaya tumakas sa'yo. papuntang bundok kasi alam nila na pupunta ako ngayon dito. Parang hindi ka tao. Hindi tama-tama sa dating nyo. Nakarimanda na sa pagkat sa barangay. Sino nagsumbong sa barangay? Narinig nila. Ngayon, tapusin nila ang problema. Ay sipagkat babayaran yan. Kung saan siyang kukuha. Oo. Lagi kong sinasabi, ayaw ko na marami diyaang tao kasi mag-aaway kayo sa katagalan. Ito na nga, nangyari na. Hindi ako Nagkagulo na nga. nakikipag-awayan dyan. Hindi ako nakipag-away. Dahil sa daming kumpulan dyan. Ang liit na ng bahay, ang dami pa nakatira. May bahay naman kayo. Bakit kasi pupunta dito? Nakakaya kasi yung asawa ng apo ko. Yung kasi yung sipagkat na yan. Si Munay, hayaan mo na. Nandito na si Edmar, nandito na yung asawa niya. Mayroon ka ng katabi. Hayaan mo na sila dahil may buhay na silang hinaharap. Yan ang pagmalaki nila. Pero kung sino ang buhay ng O biro mo, oh. pagkat, Pinapakain mo pa. Lahat anong gusto. Lahat na lang ibigay mo. oo. Kaya magalit ako. Naglibing pa Anong siya. naisipan niya? Bakit dyan sa pumunta? Nasaan ba si Munay? Kasama niya. Hindi. Nung nag-away sila, nasaan ba si Munay? Nandito sa loob ng bahay niyo? Hindi, diyan lang sa labas. O bakit yan ang pinuntarya niya yung bahay? Kaya pala si Munay parang iba yung ano niya. Iba. Sabi nahihilo daw siya. Nahilo sa galit sa asawa niya.
Palagi nahihilo. Sapagkat naman, hindi niya kayang inalaga yung anak niya. Kung hindi ito, kung hindi ko inalaga yung anak niya, hindi nila kaya. Bakit ganun pang pinapakita sa akin yung ugali ni Pagkat? Tapos wala pang binigay sa akin. O yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga apo nyo na may mga asawa niya, huwag niyong problemahin. Dahil nagbibigay ng problema sa inyo. Eh ngayon, laging nanggagaling sa bibig nyo na wala naman palang pakialam sa inyo. Tapos pinapayagan nyo dito magtambay. O, paano kasi? Pakainin mo pa. Magtambay Oo. pa dito. Lahat bigay mo. Sirain pa yung bahay mo. Wala, sabi ni yung pamangkin ko doon, kung darating ka niya, yayaan niya ako dito. Ako makiusap. Totoo yun, alam ni pamangkin ko yan. Sabi ko, bahala kayo kako sa bahay. Pumunta na ako doon sa kabubundukan. Sira ulo. Problema na mag-asawa. Bakit ito bahay mong pinugbuntungan? Ay, Na mayroon naman itong kubo kung gusto niya. Bakit ito pang bagong bahay? Kanina, umiyak ako. Hanggang doon. Kaya doon sa pamangkin ko isa. Tapusin daw ang problema dahil naglibing pa sila yung barangay. Kung darating ka niya, huwag yung sabihin basta Pabayaran ko sa kanya yan. Kasi Pabayad isang sa ano kanya. pala to mga kabayan. Isang buo. Sinong matutuwa pagdating mo? Sinong matutuwa nito pagdating mo? Kaya pala pagdating ko dito, malungkot ang dalawang matatanda. Tapos maya-maya sabi niya, hindi ko kasi napansin mga kabayan eh. Sabi ni nanay, alam mo ba yung may problema dito? Sabi ko hindi. Kasi ang una kong hinanap si Nanay Lina. Tumakbo daw si Nanay Lina, dala-dala yung bag, pumunta sa baba. Nandun, dinala ni anak niya. Saan? Sa Sa Clark? Angeles. Sa Angeles na naman. Oo. Sabi ko, kahit ka kung saan ka pupunta, ako rin ka magsundo sa'yo. So, ganito ang nangyari. Nag-away dito. Una kong tinanong, si Nanay Lina. Tumakbo si Nanay Lina dahil sa problema dito, dahil muntik na nagkapatayan dito yung mga apo ni Nanay ng mga balasubas. No? Ginano ko Sinira siya, pa yung bahay, Lina. dinamay pa. Kaya Tinatulak palitan talaga to. tinulak Buo. niya ako. Isang buo to mga kabayan. Kaya tamang-tama kahapon, kausap ko, hindi nagsabi sa akin. No, may gana pang humarap at nagpag-usap sa akin, pero may kasalanan na pala. Tamang-tama, pumunta ng bundok, umakyat, maghanap ng kalakal at ibebenta niya yung ipambayad dito. 568, 600 plus. More or less, nasa 700 plus. O, plus delivery pa. O, Di, papalitan talaga niya to. pakaywid na lang. Oo, hindi pwede. Kung anong sinira niya, yun din ang ipapalit dito. Kung sino makasira dito na apo, pipilitin, sa ayot gusto nila, pipilitin ko, bayaran nila. Kasi Oo, sinadya nilang sirain yung sinabi bahay. ng barangay yun eh. Ipabayad daw kay Pagkat. Bayaran Bakit niya. nagsisilos pa si Pagkatan? Ako rin Dahil away na mag-asawa mga kabayan, kung gusto niya, dito naman sila nagtatambay sa kubong ito. Kung away na mag-asawa, dapat ito na lang kung anong gusto niya sirain dyan. Hindi sila mag-asawa yan. Oh, hindi. Ibig kong sabihin, nag-away sila. Dito naman sila natutulog or nagtatambay eh. Hindi naman dyan. Hindi sila Dito sila natulog. nag-aaway. Hindi sila tulog. Hindi sila natutulog dyan? Oh, ibig ko sabihin dyan sa nagtatambay, bakit pumunta pa dito at ito ang sinira Dito yung... lang nagtatago sila. Nagtatago sila pag nandito ako. Ah. Pag wala ako, silabasan sila kung sino-sino na lang. Ako lang binabantayan. Yung aradyo lang ang pinagsilusan. Bapadudot. Yun. Sino? Bapadudot. Yung silusan nila, yung daraman niya. Tapos, umpisa na naman ang away. Kala ko hindi humabang ang away nila. Oh. Ano istorya sa Papa Dudut? Maganda yung kasi yung drama, mag-iba-iba lalaki. Siguro, sabi niyang Pagkat, siguro, ganyan ka. Yung asawa, iba-iba yung... Oo, mag-iba ka ng asawa, sabi. Ay, wala kang pakialam kung mag-iasawa siya. Dahil matanda ka na. Baka ikayo po ang kaaway, Nay. Hindi ako kaaway. Hindi niya ako kaaway. Hindi sinabi niya sana ni Edmar. wala problema. Anong pakialam ko sa away nila? Wala akong pakialam sa away nila. Away nila, huwag kong makialam.
Kahit sabihin mo doon, punta natin, yung pamangkin ko dyan. So ayan po mga kabayan, pati si Nanay Lina nadamay na wala natakot ang matanda, no? Kasi wala namang problema na sa tulugan nila kasi dalawa na sila dito natutulog ni nanay sa itaas at si tatay na nandoon sa long chair sa upuan habang nag-aantay sa atin. Sabi ko nga, hindi pa magawa dahil ang materialis wala. Kailangan pang hakutin doon sa baba at manguha ng kawayan dahil mayroong ang ginagawa doon, inaapura yung gawa doon. Siyempre, busy din yung mga the boys natin. Hindi naman tuwing gusto natin gagawin ay makuha natin kaagad, matarget natin kaagad kasi kailangan pang hakutin. Galing pa sa Dubai yung mga kawayan natin na hakutin, napakalayo. Din yung mga the boys natin, ang dami ding inaasikaso buhay-buhay nila. Plus yung nagtaas, lagari ang ginagawa ng ating mga the boys. Sobrang busy. Halos wala nang pahinga. Tapos ito pa nadagdag pa. Eh sabi ko nga, tapusin yung kubo dahil malapit na at ito isunod. Pero nadagdagan yung trabaho. Tapos pala si Nanay Lina ay umalis. Sinundo ata daw ng anak. So hindi ko alam. Hindi ko naman po alam mga kabayan kung talagang kasi nung nakaraan pa yung gustong-gustong bumalik ng Angeles at pinipigilan ni Nanay Lina. Ay, ni Nanay Marisa. Gusto ko sana magbalik ilang dyan. beses na po yung mga kabayan. Kailang pumunta yung anak, sinundo ata ng anak para siguro gamitin na naman, manghingi para mayroong... Oo, ganun Gamitin siguro yung nanay na naman, manghingi para siguro sa tingin nila nakakaawa, matanda ito, maraming magbigay, nakakaawa. Papuntahin natin si nanay para mas... maginhawa na mayroong pabili ng gatas sa mga anak kasi lahat naman kita ni Nanay Lina ay napupunta sa anak at sa mga apo. So sabihin na natin yung katotohanan, ginamit si Nanay Marisa ng mga anak din at mga apo niya, ginamit si Nanay Lina ng mga anak at apo niya para manghingi. Nandoon na naman sa Angeles. So sabi ko nga po mga kabayan, mark my word, sabi ko, mark my word, pag once na umalis sila, sabi ko, bumalik doon sa gusto nila, ay hindi ko na susunduin, hindi ko na susuyuin. Kasi, yan na talaga ang nakasaya nila at yan na talaga ang gagawin nila at paulit-ulit na nilang gagawin yan. Kaya, hindi ko na susunduin. Ginawa ko na yung part ko, sinubukan na natin, enough is enough, so hayaan na natin. Huwag natin pilitin, ibalik dito and then, anong mangyari sa kanila para bahala na sila. Wala nating magagawa. Kasi hindi ko alam ngayon kung dahil sa pag-aaway or dahil sinundo ng anak pumunta dito at dinala doon sa Angeles na naman dahil back to normal na naman sa panghihingi. Mark my words, ayaw ko na. So ayaw ko na sundo. Kung babalik siya dito, welcome. Kung hindi, walang problema. Ang importante, nandito si Nanay Marisa at Tatay Junior. So ngayon mga kabayan, panibagong problema, kailangan ko makausap si Tatay, no? Yung si Pagkit, asawa sa apo niya. Kasi mga kabayan, ang apo ni Nanay Marisa, bata pa, nakapag-asawa ng senior. No? Siguro mga 55, basta malapit na mag-senior mga kabayan. Kaya ito yung sinasabi ko na after nitong magpa-blessings tayo, pwede kayong bumisita paminsan-minsan. Ayaw ko na nandito kayo palagi nakakumpulan kasi yung mga matatanda, binigyan natin ng bahay, nakarelax ang buhay nila, no, maginhawa, para naman hindi kayo magdagdag ng stress na isipin ng mga matatanda. Pero, ganun pa man, sa pakiusap ko sa kanila, uulan ng pero hindi pinapasok sa kukuti. Nandito pa rin palagi, kaya nga lagi kong sinasabi mga kaibigan, walang hiya talaga, balasubas, no? Pakainin mo pa, tinulungan mo na, pakainin mo na, no? Lahat, ipatikim mo sa kanila, nag-away yung mag-asawa dahil lang sa pakikinig ng radyo, drama, no? Ay nagtalo, at hindi ko alam, pati bahay, dinamay niya. Nandito naman siya nagtatambay. Bakit ito dinamay niya? Yung bahay. Puro na nandito kumpulan. Buhay ko na nang kukunin nila ito. Yung mga kalupaugan ba taong mundo. Hindi ko makayanan ang sarili ko. Kaya uhiyak ako. Buhay kong isipan ko na gaya ng sa Si Takuri, nasaan si Takuri?
Nag-igib ata. Ah, Takore, may tubig tayo? Ha? Bumaba ka dyan. Ito, kahit pa paano mga kabayan si Takore, ay nag-iigib nila dito. O, wala kayong ginawa nga. Yun nga po, tatay, kasi matanda na kayo, tatay Junior, hindi nyo na kaya, hindi na sila nakikinig sa inyo. Nangahoy ka kano. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nandito ako, pinagsasabihan ko. Kasi hindi na nakikinig sa inyo, binabaliwala na kung sinasabi nyo, binabaliwala na. Ang pwedeng maiwan dito ng mga apo, yung mapakinabangan nyo, yung nauutusan. Hindi yung kain tulog lang na walang magagawa, mga batugan. Ito sa Takore, kahit paano na nag-iigib na malayo. Kayo nung nakaraan po mga kabayan, hindi nyo nakita siguro sa kamera, hindi ko po alam kung nahagip sa kamera. Ito lagi kong nauutusan ng pag-iigib. Minsan binibigyan ko ng pera behind the camera po mga kabayan. Binibigyan ko ng pera, pinapakain ko, minsan hindi ko nabibigyan pero pinapakain ko. Kasi ayaw ko nga sanayin sila dito mga kabayan na mag-utos ako tuwing utos ako pera. Paano pala pag wala akong pambigay? Paano pala pag wala ako dito? Mamatay sila sa walang inom? Hindi na mautusan dahil walang pera. Kung meron akong ibigay, paminsan-minsan bigyan ko. Pagkain, walang problema. Anytime, pag anong pagkain bit namin, ay makakakain siya. Ngayon, si Tatay Junior umiyak. Dahil sabi niya, wala na daw siyang magawa. Sa mga apo niya din, ang titigas ng ulo. Hindi na daw niya kaya, matanda na siya. No? Hindi na nakikinig sa kanya. Nakatulala yung matanda. Oh. Nag-away. Wala siyang nangyari. Anong reaction ni tatay? Wala. Wala. Nung sinira yung bahay niya, wala. Oh. Wala siyang magawa eh. Kasi hindi niya kaya. Kaya iniyak na lang niya. Sabi niya, wag na lang daw wag na lang bahay sirain. Kunin na lang daw yung buhay niya. O di ba? Nagbigay ng problema. Mga walang hiya talaga. Walang hiya talaga yung mga apo mga kabayan. Grabe yung pakisama ko dito sa totoo lang. Hindi lang ako nabubuisit, pati itong ating mga sponsor at viewers natin nabubuisit din. Pero ganun pa man, sabi ko nga hindi ako nagiging mabunganga lang ako, nagsabi lang ako, pinaprangka ko lang sila. Pero pag nandiyan sila nagkumpulan, nakita nyo man dito, last time, napakita natin sila na kumain sila dyan sabay-sabay, no? At hindi ko matiis pagdating sa pagkain. Kahit nakikita ko silang ganyan dyan, pagdating sa pagkain talagang binibigyan ko pa. Minsan hindi ko natitiis, minsan tinitiis ko kasi pinapakita ko sa kanila na kailangan nilang kumayod. Kailangan nilang tumayo sa sarili ng mga paa na hindi lahat ng pagkakataon na kung anong meron dito yung mga matatanda ay beneficiary sila. Minsan, pinapatikim ko, pinapakain ko. Basta kung anong bit-bit ko dito at pagkatapos pakainin, natural. Paunahin ko kain itong mga matatanda, no? And then, minsan si Nanay Marisa na nagbibigay sa kanila or sila mismo ang kumukuha na kung anong meron na pagkain na niluluto at binibigay natin sa kanila. Katunayan ngayon mga kabayan, may dala akong pansit. O, katulad nito. O, katulad nitong mga kape, sino ba ang kakain? Ang dami nitong tinapay, sila. O, di ba? Katulad nito, imbis na itong pansit ay para sa tatlong matanda, dinalawa ko na kasi inisip ko pa dito yung isang kubo na mabigyan din kasi marami sila dyan. O ganun pa rin ako kabait sa mga kabayan. Pero ito nadatnan ko, may pasalubong akong bit-bit sa kanila, ang pasalubong din nila sa akin ay stress, sinira nila yung bahay. O see? Diba ganyan ako mga kabayan? Ayan. Ayan. O, dalawa yan. Plus itong kape nila, ito. Kasi si Nanay gusto kape na 3-in-1 plus kape. Kasi alam ko, pag nandito ako, nagpapainit sila ng tubig, pero wala namang asukal, wala namang kape, siyempre may bit-bit ako, okay, bigay. Iba dito, iba doon. Ganun. May pasalubong lagi ako para sa kanila. Kahit nakikita kong nagbibigay ng problema dito sa mga matatanda, pero ganun pa rin, nakikisama pa rin ako ng husto. Yung awa ko nang ibaba pa rin, laging may kasama sa bit-bit kong pasalubong. Tapos ang pasalubong ganti sa akin, yan na makita ko. Kaya pala nanahimik sila ni Nanay na halos ayaw akong kausapin. No? Parang ayaw titingin sa akin. Tapos napansin siguro ni Nanay na, nasaan si Nanay Lina? Nanay Lina kagad ang
hinahanap ko eh. Kung sinong mga wala na dito, tuwing dating ko po dito mga kabayan, kung sinong wala na hindi ko nakikita sa tatlong matatanda, hanapin ko. Halimbawa, pag si Tatay Junior, nandoon nagpaparelax, saan si Tatay Junior? Halimbawa, si Nanay Lina, kung wala dito, saan si Nanay Lina? Nanay Marisa, saan? Ganyan. Hinahanap ko kaagad sila pag hindi kumpleto. Kaya ang bungad ko na saan si Nanay Lina, kasi nandito si Tatay Junior at saka si Nanay Marisa nagsasaing. At ito, mayroon silang igigisa na talong. Oh. O, di ba po mga kabayan? Kayo na. Pasensya na sa lumalabas na bibig ko kasi Nagkape sila walang maaga. matutuwa kung kayo din sa naging part ko na grabing paghihirap namin dito mga kabayan. Grabing ginastos na pera, inabot kahit ganito kasimple yung bahay ni Nanay Marisa, pero inabot ng kalaki-laki na pera na ginastos natin dito, no? Kasi akala nila lahat ng gumawa dito ay baka akala ng mga apo nyo ay libre. Panoorin nila ha, baka akala libre sa pagkain pa lang, grabe ng ginastos dito kasi sa dami-dami ng kumilos, no? Plus yung labor ng ating mga karpintero lahat-lahat. Hindi nila alam, hindi kasi nila ininda o na-experience ang gumastos ng ganitong bahay o humawak ng pera o bumili ng mga materyales na sobrang mahal. Kaya easy lang sa kanila sirain na wala namang kalaban-laban yung bahay na nahimik dyan. Dapat yung asawa niya ang pinilayan niya, hindi ito. No, wala naman itong pakialam sa away nila. Hindi nila alam. Kaya ganun sila mga kabayan. Hindi sila nagiging masinop kasi hindi na alam mga kabayan. Grabing ginastos nito. No? Ginastos, sakripisyo ng mga gumagawa. Nakita nyo naman po from D1 hanggang natapos, no, sakripisyo ng lahat, nagkasakit pa yung ibang team, nagkasakit pa yung mga the boys, yung mga the girls para lang mabuo itong bahay na to, no, dahil sa sobrang hirap ng daanan, sa sobrang hirap ng paggawa nito, mga materyales kung saan saang lupalok kinukuha para lang mabuo, and then sila na walang ambag, hindi nagbitbit ng isang materyales para iakyat dito sa taas. Tapos, nakikinabang pa kung anong meron dito yung mga matata na ibigay natin sa kanila. Tapos yan pa ang gagawin sa atin. Napakawalang hiya talaga mga kabayan. Napakawalang hiya talaga. As in, 101% napakawalang hiya. Saan siya humuhugot ng hiya niya mga kabayan? Bakit nagawa niya? Na samantalang wala namang inambag na pagbuhat sa mga materyales para mabuo yung bahay ng kanyang lula. At binibigyan naman ng pagkain. Imbitado naman sila lahat nung nagpa-blessing. Imbitado sila lahat. Iba pa yung pagkain, iba pa yung pang-iwan na pagkain sa kanila. Plus hanggang ngayon, nakikinabang sila kung anong meron. Ito pa ang ginante. Kaya pala umakyat ng bundok na kalayo-layo. No? Dahil siguro umiwas dahil alam nila nandito ako sa kabilang bundok. Kung nasabi lang sa akin ng maaga, maharang ko na doon. Kasi wala sang ibang daan doon. Maharang ko na. Nagtago. Barangay lang pupunta doon sa kanila. Ewan ko. Kung ayaw na magbayad ako na magsalita. Ayaw na magbayad, pakulong ko na isa. Pakulong ko na. Oh, siyempre, kung gano'n lang puro ganyan, papakulong ko na siya, matagal ko na pakulong. Oh, yun naman pala eh. Gusto mo na pala ipakulong, ni-welcome mo pa dito mo pa pinahayaang tambay ng tambay. Gusto ko makulong niya sana yan eh. Para mag-isip. Oo. Kung di siya sumuko, but kung ako nagsalitang ipakulong ko siya kung wala siyang ibayad. Para mag-isip. Para magbago. Hindi niya alam ang kahirapan. Kahit kubo lang, hindi na kami pinaggawa ng kubo. Oh, sa inyo na yan nanggagaling, yung sa bibig nyo na po nanggagaling ha. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, okay na dito si Edmar. Meron ng, kahit paano may kasama na kayo dito. Kailang hindi lang si Edmar nandiyan sa bahay eh. Napakalit ng bahay ni Edmar, pero ang laman, 100 na tao kasama apo sa tuhod.
Ako lang nag-iisa natulog doon. Akala mo barko na ang laman ng bahay ni nagsiksikan ang dami. Pag wala ako, Diyan sila matulog. nandito sila. Minsan naman madatnan ko sila, akala mo tahimik lang pero nandoon pa sa loob ng kubo, nagsiksikan doon. Hindi mo alam ang puso ni Pagkut. Ako matagal na ako na alam ko yung ugali niya. Pero masakit ang dito sa kanya. Sabi ko, bakit ka ako inasawa mo ka ako yung apo ko? Kung ganun ka. May huwalay, balik. Huwalay na naman, balik na naman. Balikan ng asawa niya. Kasalanan din ng apo mo. Oo. Gusto ko, kung naghiwalay na, huwag mo na balikan. Kasalanan din ng apo mo, hindi kasalanan ni Pagkit. Ayaw kong ganun. Maghiwalay ka, balik na balik. Sabi ko sa kanya, yung anak ko ako hindi niyo inalaga. Ako nag-alaga. Wala kayong tinulong sa akin na pinapadidik ko sa kanya. Tignan mo si Edmar. Simula sa sanggol siya, maglilimang buwan pa siya. Ako na nag-alaga, kaya alam niyang kilos niya. Tinuturuan ko siya. Kahit hindi ko naturuan, nandun na sila, namumuso. Dumating siya, magkakapinyan sila. Diyos ko, ang ganda-ganda pa naman ang punta ko dito pababa. Dahil galing ako doon sa view deck, na-refresh lahat ng utak ko, yung pagod ko. Akala ko nakabawas na ako ng stress doon, pagod. Tapos pagdating dito, may dala pa akong pasalubong. Yung pala ang iba din ang pasalubong nyo sa akin. Paano kasi, kala ko alam mo. Kung alam ko po, Nanay Marisa, kung alam ko po yon na may nangyari ditong nanira ng bahay, bumaba na po ako kaagad. Ganon po ako, hindi ko po hinahayaan o pinabubukas kapag merong nangyari dito. Siyempre puntahan ko at kausapin ko kaagad. Nasa barangay na yung reklamo eh. Bahala na siya. Papabayad na raw. Sabi ko sa kanila, libre sila ka ako mamasyal. Tapos, ganun ka ako. Hindi lang libre mamasyal dito libre pa pagkain kung anong pagkain nyo. Marami sila ka kung pakinabang sa akin. Oh, kumain po muna kayo, Nay, habang nag-aantay ng magluluto. Magutom po kay Tay? Paano ka hindi ka gumutom? Problema. Pati ako, hindi ko na gusto kumain. Hindi, nakita niya ako kahapon, di mo lang yan sinabi. Alam, may kasalanan ako. May nagawa akong kasalanan, parang wala lang. Gusto ko sana, samahan ko si Elena na maglalaba. Kasi marami silang dumi. Samahan ko siya sana sa maglalaba. Ang tumakbo. Nakita yung anak niya, doon siya sumama. Sabi niya, bakit ako pang nakasali dito sa bahay? Hindi ko bahay, sabi. Oh, dito po kayo. Ano po ito, Nay Marisa? Ha? Batuloy ni Pamini siya. Oh. Ang sabi niyo sa akin noon nag-request kayo, Pepsi. Inupad ko po ha. Oh, ayan, Pepsi. Oh, ayan, Pepsi. Request ni Nanay. Opo, Pepsi po yan. Oh, family size, 1.5 yan. Naalaala ko kasi si Elena, bakit tumakbo? Hayaan nyo na po, Nay. Total, wala na tayong magawa. Nakasama na, nandito na lahat. Ginawa ko na lahat, Nay. Ang tao, Nay, na ginawa ko na lahat, kapag hindi pa, pag may sariling mundo pa, wala na akong magagawa. Kayo ka ako. Hayaan na po Wala natin na sila. sumundo sa'yo. Sabi ko sa kanya. So, ayan, natupad na rin yung Pepsi ni Nanay Marisa. Kaya binilhan namin kahapon. Dapat nga, ang bilhin ko maliit lang o tagi-isa sila. Kaya lang, lagi kong iniisip mga kabayan na mayroon pang apo dyan.
Para makatikim din. Wala na. Hindi, matanong ko. Sundin natin si Elina. Hindi na po. Ayaw ko na po magsundo. Di ba sinabi ko po, pag once na umalis ulit si Nanay Lina dito sa pamamahay, ay ayaw ko nang sunduin. May isang salita ako. Ginawa ko na lahat ng part ko para mapaganda at mapaayos ang buhay ni Nanay Lina. Wala na akong magagawa kung ayaw niya. Kung gusto pa rin niya yung dating gawin niya. Sinundo ng magulang ay sinundo ng anak dito. So, ibig sabihin, gusto ng kanyang anak, gusto sa kanyang nanay ay kasama niya, mamalimos doon. Kaya wala akong magagawa kung yan ang gusto nila. Kasi anak na yung nagsundo. Nakasanayan na talaga ng manghingi. Wala na akong magagawa dyan. Gusto nilang tumira sa lansangan o bahala sila, tumira sila sa lansangan. Ayaw mo na? Ako ay nakatapat sa Diyos na hindi ayaw ko lang bumaba. Nakatapat sa Diyos. Ayaw bababa yan? Ako ang nangako sa kanya, ayaw ko lang bumaba. Kahit ng Pasko, ayaw ko. Ayaw mo Wala ko. Basta binigyan na kung binigyan mo ako ng bahay ko. Nagsisiraan pa ang mga bulang. Tapos sinira ng mga Oo. apo. Hayaan mo. Nandito naman ang pinsan natin na nakapangasawa sa pamangkin ko na tumulong sa akin. Kung magtapos daw ng maglibing na kanina, yun. Yun ang... Basta ko lang nangako sa Diyos. Hindi ako natulog. Naalala ko kasi yun eh. Salamat sa Panginoon na nakainom ako ng family size. Sabi ko ba na Pepsi? Family size siya siya. Oh. A few moments later. Siyempre, magandang drama yun eh. Pakinggan mo yung mga salita ng Diyos. Pakiramdaman ko hati. Tapang. Ayan. Ay! Ayan mo. Kunting asin.
A few moments later. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.